And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And we are back once again dito po sa ating programa na kung saan patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon as a church family, and I believe we are all excited again to grow more spiritually. Magandang tanghali, North, South, East, and West corner. Magandang tanghali po sa inyo lahat, and I believe that this will all be a blessing to all of us as we talk about our topic, church discipline. Dalawa na lamang pong Huwebes ang meron po tayo para sa topic po na ito. Kaya let's continue to enjoy more. Let's keep on growing. If we want to live properly, biblically, according to God's perspective, we should always make it sure that as a church family, tayo ay sumusunod at nagpapasako sa tinatawag nating church discipline. Magandang tanghali muli sa inyo lahat as you enjoy your lunch break. As you enjoy your lunch physically, let's continue to enjoy our bunch of spiritual lunch here on your program, The Baptist Lunch. Alright, kaya sa mga viewers po namin, to our viewers nationwide and worldwide, a blessed Thursday to all of you. Keep tuning in because all we want is for you to receive the same blessing that God has been giving to us through this program. Alright, sa lahat ng mga dito na nanonood na po natin, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, nandito na yung mga host ng mga ibang programa. Sila Ma'am Cyril, Sir Antonio, Ma'am Mara, hello po sa inyo. And of course to Sir Roy, and of course to some of the pastors that are watching right now. Magandang tanghali po sa inyo lahat, and to all mga business institutions of our church. Magandang tanghali po sa lahat na may mga nasa tindahan dyan sa tindahan sa palengke nila Sir Randy Cosare. I forgot the shout out Rally's Fresh Fruit, para if I'm not mistaken. Yeah, magandang tanghali po sa inyo dyan, sa lahat na nakakarinig ng tinig po namin. Magandang tanghali po dyan sa inyo. And of course, sa Hairmate Salon. Yan, at shout out sa mga Gengalords na nandiyan dyan sa Hairmate Salon. Yan, nandiyan. Also ay Sir Ian Juarez, magandang tanghali sa iyo. Hello po, Ma'am Joy Rico. Magandang tanghali sa inyo nila Pastor Dexter and Brother Jingo. Ay, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. And also, ay, sino ba yun dito? Yeah, ayan, sa watching live at Crown Prince Auto Shop, Cavite. Yon, Sir Alfonso Vera. At nandiyan yan sila Sir Ronald Viray. At sa inyo pong pamilya, sa mga kasama nyo dyan. Yeah, just tag us. Dito po sa itag nyo lamang po ako. Sa mga business, meron po kayo establishment na meron po kayo. At babatiin mo na. At ang Puto Pao. Tama ako, di ba? Ni Ma'am Josephine Negado. Ayan. Hello po sa inyo. Ayan. And, yan. Nandito rin sila, Ma'am Melody. Yan. Marami sila nandito. Of course, to our IP hosts na nandito po palagi kumakain on their lunch break. Yan. Nandito po sila, Ma'am Eugene, si Ma'am Julie, Sir Conrad, at of course, ang kanya pong pamilya. Yan. And, Pastor Bernard, magandang tanghali po sa inyo. And all right, so we will now go to our topic, and I believe that this will always be a blessing to us. Alam niyo po, lagi ko po sinasabi, church discipline is a very important. Church discipline. Kaya may sinulat po sa Biblia regarding that matter because ang pinakagusto mangyari palagi ng Panginoon ay yung tayo ay mailagay sa tama niyang kalalagyan. Yung tayo ay pumunta doon sa pagkakataon na kung saan ay dumating sa kalagayan ng buhay natin na nakikita niya tayo na tayo ay namumuhay katulad ng naaayon sa sinusulat niya sa Biblia, naaayon sa kanyang salita, naaayon sa Biblia na pamumuhay. Alam niyo po mga kapatid, we cannot deny. Here's the truth here, brethren. Lagi ko po sinasabi na I'm always, maybe you're always noticing me na ginagamit ko yung phrase na we cannot always deny or we cannot deny the fact. Because the reality of Christianity today, we are always on denial. Alright? Makikita po natin yan. We can clearly see it in our times. Sa panahon po natin ngayon, Christians are always in denial.
na it seems like we're trying to live innocently even though tayo po ay we are already being fed spiritually through the Word of God. You see? Kaya yan yung kalagayan na nangyayari at yan yung exactly yung ayaw mangyari na Diyos sa buhay po natin bilang isang miyembro ng kanyang iglesia. Because ito yan mga kapatid. Again, you cannot deny the truth. We cannot deny the truth that most Christians nowadays, they're trying to live innocently, but that brings them to a life that they are living ignorantly. You see? Para bang nagiging ignorante, ang labas ay parang gusto nilang maging ignorante sa buhay nila. Brethren, now that the Word of God is being revealed to us, now that we have that revelation of God na nasa atin po ngayon, it is a blessing na hindi na tayo, kumbaga sabi nga, sorry for the word, but hindi na tayo aanga-anga ba? Hindi na tayo mamumuhay na parang mangmang, na parang walang alam sa nangyayari sa mundo natin because we have the light of God's Word. The God's Word is already in us. Ito yung nagbibigay ng liwanag po sa atin. Akalain nyo mga kapatid, hindi na tayo babagsak sa pagkakataon na buhay natin na magtatanong pa tayo na, ba't kaya nangyayari sa akin ito? Ba't kaya nangyayari sa pamilya ko to? Ba't nangyayari sa asawa ko to? Ba't nangyayari sa anak ko to? Why, Lord? Why? Wala ka ng ganyang klaseng drama. It's because simply lang may basihan tayo, may matindi tayong basihan. The Word of God, binanggit ni Pastor ito kagabi rin nung, after my preaching, and we are very familiar with our passage of every Thursday na nakikita niyo po dito po sa screen ko sa likod na dyan sa 2 Timothy chapter 3 verse number 16 to 17, makikita natin that the Scripture itself is given life. It is been approved by God. You see, all Scripture is given by inspiration. For what? Doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. You see that? That the man of God may be truly furnished unto all good works. You see, ito nakikita niyo po dito, bagamat may mga tama na to, pero nung bago-bago itong table na to, masasabi ito na fully furnished table. You see, and it serves its purpose because it is truly furnished. You see, the reason why sometimes we cannot, as a church member, we cannot serve our purpose in this world, it's because we are not yet truly furnished. You know why? Nandiyan dyan ang salita ng Diyos, nandiyan dyan ang scriptures, nandiyan ang inspired scripture, the inspired word of God is here. Pero bakit hindi tayo truly furnished? It's all a matter of our choice. Pinipili po natin mangyari yan. Lalong-lalo na pagdating sa disiplina natin. Kaya nga napaka-importante po nito eh. Napaka-importante sa atin. Now, listen to this, brethren. The church itself, all right? The church itself has its own biblical discipline. You know why? Babalik ko kayo dun sa purpose. Bakit nagtayo ang Panginoong Jesucristo ng kanyang iglesia? Bakit siya? Why did God founded the church? Primarily because his own accept him not. He came for his own, but his own, hindi siya tinanggap. You see? He came to his own people, pertaining to the Jewish people, pero hindi siya kinilala. Kaya nung ginawa niya, okay, hindi niyo ako kinilala, set aside niya muna dito yung mga Israelites. Alright, dito ako ngayon. I will build my church. Sabi niya. You see that? Kaya nga nung itinabi niya po itong mga tao na ito, I will build my church. Doon tayo napasok. We are blessed to be in that family of God. We are blessed not only to be in the family of God, but to be a part of the church of God. To be a part of God's congregation. You see, for the reason na makikita nyo po, ang naging problema ng mga Israelites, ang naging problema ng mga Israelites is that not only that they rejected God, but because of their rejection to God, ang pamumuhay nila ay tumaliwas sa disiplina ng pamumuhay ng isang tao ng Diyos. Ng isang bilang kabahagi o bilang miyembro ng tao ng Diyos. Kaya nga tumaliwas sila doon sa discipline na ibinigay sa kanila na para sa kanila. You see, na hanggang ngayon marami nagpupumilit na gustong makiisa doon kahit hindi naman sila para doon. You see that? Now, kaya ko sinasabi yan mga kapatid, gusto nilang maging isa doon.
gusto nilang pumalpak na sila. Pumalpak na sila dun sa disiplina. Kaya nga na nagtayo ang Diyos ng sarili niya simbahan, ipinakita niya na dito sa kanyang simbahan, may mga tao na willing magpasakop sa kanya at sa kanyang salita at sumunod sa kanyang disiplina. Sa church discipline na tinatawag. What's the aim of church discipline? To show the world, to show the people around them that they are God's people. You see that? Sabi ko nga po sa inyo, identification ay mahalaga yan pagdating sa discipline. Ang isang fighter ng UFC, makikilala siya dahil sa kanyang discipline. You see that? Pagdating sa bodybuilding, makikilala na yung competitor na yan or yung athlete na yan ng bodybuilding ay may maayos na kondisyon because of his discipline. You see, ilagay na natin sa realidad ng buhay pagdating na sa buhay Kristiyano. You see, pagdating na sa buhay ng Kristiyano, ilagay natin sa isipan natin ito. Pagdating na sa buhay ng Kristiyano. Alright? Pagdating sa buhay Kristiyano, ano nagiging problema natin? Pagdating sa buhay Kristiyano, marami naman ngayon, mga kapatid, hindi mo na makilala kung sino ang totoong Kristiyano sa dinami-dami ng pagpapakilala o na nagpapakilala na sila'y Kristiyano. Bakit hindi natin lahat makilala? Ba't naguguluhan ang mundo? Sino ba ang totoong Kristiyano? Isa sa mga makikitaan natin ng totoong Kristyanismo ay yung may totoong biblical discipline. Maliwanag po yan, mga kapatid. Napakasimple po na pinag-uusapan po natin, mga kapatid. Kaya ngayon, hindi ko na po ito patatagalin. Dahil ngayon po, may kasama po akong guest. Isa na rin po ito. Ito pong mga nakakasama nating mga pastor po dito, hindi na po bago sa atin. Pero palagi po natin silang nakakasama sa kadahilanan po na sila po ay talagang nahubog dito sa ating pong simbahan. Alright? Nahubog dito po sa ating pong simbahan. And I believe that they will be a blessing to us. Alright? They will be a blessing to us. And ako'y naniniwala na ako'y naniniwala na patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon at patuloy tayong lalago sa matututunan natin mula po sa ating pong mula po sa ating bisita. Yeah. Alam niyo po, lagi ko nga pong sinasabi ito ay habang piniprepare natin dahil it's amazing na namamagic yung mga staff natin dito. Alright? So again mga kapatid, inuulit ko, no? Excuse me. Alright? So makikita po natin mga kapatid, ilagay po natin lagi sa isipan natin ang bagay po na ito. No? Pagkadating po sa buhay natin bilang isang Kristiyano, discipline is very important. Discipline is very important. Had it not been for the discipline na meron po tayo, hindi po natin saglit lang po Yeah, hindi siya nagpasa. Nag-aantay. Alright. Okay, so talagang meron tayong mga matitinding talagang ginagawa ng diablo ng kapamaraanan para hindi mangyari. Paki-check mo na. Na-check mo na. Yes, yeah. Actually, yeah. Meron tayong hindi technical error po na nangyayari sa atin, human error. Yan. Alright? So, again, mga kapatid, ay napaka-importante po. Ilagay po natin sa isipan po natin ito. Napaka-importante. Again, inuulit ko po, napaka-importante na tayo po ay magbigyan ng pansin sa bagay po na ito. Alright? Okay, so mga kapatid, ay yeah. Walang pinasa na link kasi si Brother Joshua, mga kapatid eh. Alright? Okay. So, mukhang magpapalitan tayo ng tao dito. Alright. So, again, inuulit ko po, no? Ngayon po, mga kapatid, ay anyways, ako'y naniniwala, mga kapatid, that this will always be a blessing to us. And alam ko po na patuloy itong
patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon sa bagay po na ito. Alam nyo po, isa sa kaya nga tayo, sabi nga kahapon, hindi ko na po ito ganong in-emphasize sa bawat isa po sa atin sa book of Ephesians, sa book of Ephesians chapter 4, binasa ko po kahapon, ay may kita po natin dyan mga kapatid, na kung titingnan po natin na maigi, makikita po natin dyan sa book of Ephesians po na yan that God gave pastors and teachers para sa for the perfecting of the saints. You see, for the perfecting of the saints. Napaka-importante po niyan, for the perfecting of the saints. Kung hindi po tayo magkakaroon ng mga pastors, wala pong makakapagturo po sa atin. Wala pong makakapagturo po sa atin ng dapat po nating matutunan, no? Wala pong makakapagturo sa atin ng dapat po nating matutunan na ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito may singit ko lang muna saglit, no? Let's make it sure, no? Let's make it sure, brethren, ang bawat isa po sa atin ay siguraduhin po natin, mga kapatid, na na patuloy po tayong magpasalamat sa mga pastor na inilagay po sa inyo. Laging sinasabi ng ating mahal na pastor, you grow with your pastors. You see? Bagamat marami po sa inyo ang nanonood po dito from other churches, bagamat tayo ay isang CSI family, now, even though maliban sa mga CSI family, sa mga iba pang mga taga-ibang simbahan, you grow with your pastors. If a Pastor Hill, narinig nyo po ito, is always a blessing, can be a blessing to you, ay ganun din naman po mga kapatid. Ganun din naman po na ang inyo pong mga pastor, lalong-lalo na, yan, dyan kayo nilagay ng miyembro, yan ang binigay na tagapag-alaga sa inyo ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ay you always stick with your pastor's teaching, dahil, wag niyong hanapan. Kung sabihin natin na, hindi naman kasi yung pastor namin katulad ni Pastor Hill. Well, kaya nga inilagay ka muna sa ganyan. It's because wag mong madaliin. Wag kang magkumpara. Pinapaalala ko lang po mga kapatid. Kaya nandiyan ka, ibig sabihin, diyan ka pa lang sa level na yan, gustong hubugin ng Panginoon. Kasi baka pag umakyat ka kay Pastor Hill at makarinig ka ng mga bombastic at mga talagang malulupit na salita, baka hindi mo manamnam, hindi mo malunok, umiyak ka at umalis ka. O, diba? Yan ang sinasabi ko. Alam ng Diyos, pagkatiwalaan natin ang plano ng Diyos, lalo na ibinibigay tayo sa mga tao niya na kailangan po natin. Alright, so again, ako'y naniniwala mga kapatid na patuloy na magiging pagpapala po tayo. Sir Gomer Marciano, magandang tanghali po. Our mission preacher, mission pastor po sa Tanawan, Quezon. Yan. Hello po, Sir Gomer, magandang tanghali. Talagang blooming na blooming yung datingan mo dyan. Sir, liwanag nyo dyan. Ang ganda na lang natin yung ngayon. Magandang tanghali sa sir. Magandang tanghali, Sir Jam. At salamat sa Panginoon ay nakasama ko po kayo ngayong tanghali. And salamat sa Panginoon na binigyan tayo pagkataon. At salamat sa ating mga pastor na patuloy na nag-ano sa atin, naggagabay sa atin para tayo ay magamit sa gawain ng Panginoon. At magandang tanghali din po sa lahat ng nanonood ating pong programa, The Baptist Lunch. At hopefully at prayerfully na tayo po ngayon ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sa ating pong programa. Amen. Sir Gomer, tuloy niyo na po, Sir Gomer. Can you share something to us and sa ating pong mga viewers na muling makikita nila ang kahalagahan ng church discipline, lalong-lalo na miyembro ng isang simbahan, at anong pinaka-purpose, bakit may ganito tayo sa church? So, napakahalaga ng church discipline at habang may ginagawa kanina, ay pinag-iisipan ko talaga, sir, na doon sa ating sa text na ginagamit niyo po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Basahin ko lang po ulit. All the scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction and righteousness. So alam niyo, Sir Jao, dito sa talatang ito ay gusto ko yung salitang profitable yung kapakipakinabang. So sa lahat ng bagay na pag narinig mo, halika dito at makikinabang ka rito pag ikaw ay pumunta rito. So napakadali tayong maengganyo diyan . So the church standard and church discipline,
ay hindi naghihiwalay ito eh. Hindi po pwede talaga maghiwalay kapag ang isang Kristiyano, ang isang simbahan ay may standard, may disiplina. At kapag may disiplina, may standard. So hindi talaga po pwedeng paghiwalayin ito. At ito'y napakahalaga sa atin bilang isang miyembro ng simbahan na talagang tangkilikin natin itong katuruan na ito at atin itong ipamuhay. So dahil katatapos lang namin sir about sa series ng doon sa Sunday School namin, The Fall of Men. Dito sa Ephesians 4:18, puntahan ko lang po saglit para at least makita po natin kung bakit talaga kinakailangan natin ng ganitong doktrina at kinakailangan natin katuruan. Sabi dito, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. So, mga kapatid, kung ganito yung kalagayan natin at hindi pa natin tatanggilikin, sa alienated, separated tayo. So, sa lahat ng things na sa Panginoon, lahat ng para sa Panginoon. So, kung tayo separated diyan, at ngayon, nilagay na tayo ng Panginoon, Diyos na naglagay sa atin dahilan sa kabutihan ng Diyos, dahilan sa pag-ibig ng Diyos, inilagay muli tayo ng Diyos doon sa kalagayan na sinasabi ni Sir Jao na napakaganda kalagayan, which is na tayo nasa poder ng Diyos, nasa presensya ng Diyos. So ngayon mga kapatid, para mas lalo tayo, mas lalo tayo na maging maayos, andyan, ibinigay ng Panginoon, sinet ng Panginoon yung kapaki-pakinabang na standard at disiplina. So, hindi pinaghiwalay ng Diyos yan. Hindi yan pinaghiwalay ng Panginoon. Pinagsama ng Panginoon yan para mas lalo tayong mga kapatid na maging maayos na mananampalataya niya, maging maayos na Kristiyano at marami natin naririnig kanina kay Sir Jao na pagdating sa lahat, lalo higit na tayo ay may mga pamilya. Kapag in-implement na natin sa buhay natin, sa ating pamilya, ay makikinabang yung ating pamilya. At maganda yung direction ng ating pamilya at maganda yung kahantungan ng ating pamilya. So kaya makikita nyo kapatid, kung bakit tayo nahihirapan natanggapin yung disiplina. Dahil ang ipinapairal natin mga kapatid, yung darkened understanding natin Bakit hindi ilagay natin yung pang-unawa na galing sa Diyos? Okay, kailangan natin. Ako nakaranas Sir Jao. Ako naman po matagal-tagal din sa Fort Bonifacio. Nakaranas ako ng disiplina mga kapatid. Isang bagay mga kapatid na aking pong inugali ay yung mapagkumbaba. Okay? Ayon sa Proverbs, ito po, maganda po ito sinabi ni King Solomon. Proverbs chapter 22 verse number 4. Maganda po ito mga kapatid na makita natin sa Biblia. Proverbs 22 verse number 4. Asahin mo ng Biblia, verse number 4, by humility and the fear of the Lord are riches. So, kung bira mga kapatid, gusto natin ng kayamanan, kinakailangan natin magpakumbaba sa Diyos para yung disiplina mga kapatid, gawin natin kayamanan sa buhay natin. Ay kaganda mga kapatid, tinan nyo. Itinatama tayo, ikinokorek tayo sa ugali na kung saan ay hindi karapat-dapat sa Diyos at hindi kaaya-aya sa Diyos. So ang nakikita lang kasi, sabi nga ni Pastor, ang nakikita lang kasi natin bilang tao ay yung nasa authority ba, yung pastor, yung leader, parang inaano natin inaakala natin ang ginagamit ng mga pastor at mga leader ay opinion niya. Hindi po mga kapatid opinion. So wala akong opinion kami na ginagamit para i-implement yung disiplina sa church. Hindi po opinion ng pastor at hindi opinion ng mga leader doon sa kanyang area para i-implement yan. Kundi mismong galing sa Biblia, galing sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid ninyo, so makikita natin ano pakinabang dito po sa simbahan natin ay hindi po magkaiba tayo ng disiplina. Magkaparehas po. Dito po sa ating simbahan,
Like for example, sa pag-minister, so kinakailangan marunong tayo mag-soul winning. O, marunong tayong mga kapatid, no, sa gawain ng Panginoon. Not only mga kapatid na nire-required ng pastor yon, kundi part yun ng disiplina eh. Sabi nga ni pastor eh, paano ako aawit, no, kung wala naman akong aawitan? Maaaring maganda yung boses natin, pero kung wala naman akong aawitan at di ako nagsusoul winning, ay mga kapatid, parang magiging lang natin yon. Sabi nga ni Sir Joe, ay tradition na lang. Magiging tradition na lang yung buhay natin bilang Kristiyano. So kaya napakahalaga ng disiplina. No? Alam niyo kapatid, ninyo. So pagdating sa Kristyanismo, Sir Joe, na disiplina, sa lahat ng antas ng buhay, pwede mong dalhin eh. Magiging maayos ka sa lahat eh. Disiplinado ka sa pagkain, sa lahat. Everything. Mga kapatid, bagaman hindi natin na isa-isa, may isang oras ay disiplinado ka sa pananamit, disiplinado ka sa pananalita, disiplinado ka makisalamuha sa tao. So bakit? Dala yan, mga kapatid, bunga yan ng pagdidisiplina sa atin ng Panginoon through the church. So hindi po pwede, mga kapatid, maayos ka na Kristiyano na hindi ka naman disiplinado. Hindi po pwede yon. Kaya napakalaga, mga kapatid. Okay? So ngayon, mga kapatid, no, hindi naman po ako mahabang magsalita. Bakit po tayo dinidisiplina? Yan ang question. Bakit ba? Bakit ba dinidisiplina tayo? Sa Hebrews chapter 12, verse number 6. Familiar verses po yan sa Bible. Hebrews chapter 12, verse number 6. Sabi mo na Biblia, verse number 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, scourgeth every son whom He receiveth. Oh, mga kapatid, mahal tayo ng Diyos, kaya ginagawa niya ito para sa atin. Mahal tayo ng pastor natin, kaya ginagawa ito sa atin. Dinidisiplina tayo. Kaya tayo, mga kapatid, dinidisiplina ng mga leaders. Mahal tayo. Mga kapatid, kapag hindi na tayo nakatanggap ng disiplina, ibig sabihin, wala nang pakialam sa atin ang pastor, wala nang pakialam sa atin ang Diyos, wala nang everything, kahit mga kapatiran. Okay? So, pag ikinokorek tayo, ibig sabihin may pagmamahal sa atin itong mga tao ito. So, kaya mahalaga, mga kapatid, na tanggapin natin. No? Magkaroon tayo ng attitude, mga kapatid, na magkaroon tayo ng attitude ng pagkumbaba pagdating sa part na tayo dinidisiplina. Hindi po mahirap eh. O bakit? Hindi mahirap. Kasi ipinapadama nila ang pagmamahal sa atin. Pinapadama ng Diyos ang pagmamahal sa atin. Pinapadama ng pastor ang pagmamahal sa atin. Mga kapatid, tinan nyo, nung wala nagdidisiplina sa atin, anong klaseng buhay meron tayo? Sabi nga lagi ng ating pastor, sira-sira, anong gusto? Laging may salitang, bahala na. So yan bang gusto nating buhay bilang Kristiyano? Bahala na. O sige, awit ka, bahala na. So lahat ay bahala. So, hindi po maganda sa buhay natin bilang isang Kristiyano yung ganong kalagayan. So, pagkaroon, may pamilya tayo, tatanungin tayo, bahala na lagi. So, mga kapatid, napakalaga ng isang Kristiyanong disiplinado. Napakaganda ng isang simbahan na disiplinado. Bakit, mga kapatid? No, dahil makikita mo na nandun ang presensya ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, nandun yung pag-ibig ng Diyos sa church. Nandun yung pag-ibig ng pastor sa mga miyembro. Nandun ang pag-ibig ng mga leaders doon sa kanyang nasasakupan. Kaya mga kapatid, salamat, meron tayong simbahan na nagtuturo ng disiplina. Kaya mga kapatid, hindi po sabi ko mahaba, mahaba yung ating pag-uusapan, aking i-share po dito. And then mga kapatid, ang benepisyo, mga kapatid, ng disiplinado, ililid tayo sa strong faith. Lilid tayo sa matibay na pananampalataya. Bakit, mga kapatid nyo? So, pag disiplinado ka, marunong ka manalangin, marunong ka basa ng Bible, so dinidisiplina mo yung sarili mo, basa ng Biblia, dinidisiplina mo yung sarili mo na manalangin, magpag-usap lagi sa Diyos. So, matitibay yung pananampalataya natin, mga kapatid. So, therefore, mga kapatid, hindi tayo ilalayo yung doktrina natin na church discipline, hindi tayo ilalayo sa presensya ng Diyos. Hindi tayo sisirain yan, kundi aayusin tayo yan at patitibayin yung ating pananampalataya sa Diyos, patitibayin din yung ating pamilya sa Panginoon.
Kaya Sir Jao, salamat. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong simbahan na ganito. No? Meron tayong pastor na tinuturo yung church discipline at ipini-implement sa ating simbahan. Kaya mga kapatid, no, masarap mamuhay na disiplinado. Napakasarap mamuhay yan. Masaya at yung buhay mo ay hindi mo kakabahan at hindi ka malulungkot sa buhay na pagdisiplinado ka. So Sir Jar, salamat sa oras. No, yun lamang po yung aking maibibigay. Sir Jeder nakapagbigay ng ganitong instance. Personally, dyan sa church ninyo, sir, meron po ba kayo dyan na yung as far as the practice ng church discipline na ginawa nyo dyan, na may share nyo something? Hindi na natin alamin kung sino. I mean, katulad lang Sir Jeder, sabi niya, meron siyang mga nasampulan doon sa ganito, ganyan. Pagdating dyan, sir, kamusta naman, sir, yung implementation niyo church discipline dyan? Kamusta po, sir, yung dating sa tao dyan, sir? Musician, yung kay Sir Jenner, choir din yun. Na-choir din yata yun. Okay, sir. So, ngayon, sir, sa atin kasi meron tayong rules eh. So, pag tatlong absent na hindi valid yung reason. So, sabi ko, diyan ka na muna sa upuan. So, makinig ka na muna mabuti. So, kaya meron tayong musician and then meron ako ditong pinagsusong lead. Dalawa yun eh. Dalawang men na halos pioneering dito. So, kumbaga sila halos yung kauna-unahan ko lang na nakasama dito. So, nagkaroon sila ng ministry. Kaya lang, dahil lang sa standard at discipline, kailangan nilang sundin yung pamantayan natin, ay kinakailangan sundin yung rules na ibinigay natin. Ngayon, hindi sila nakapag-abay doon, sir. So, therefore, sila ay nagkaroon ng disciplinary correction sa kanila ngayon. So, ngayon, hindi sila nakapagsunglit at hindi nakakatugtog pa. Actually, kababalik lang nung isa, yung ating musician. So, kaya sabi ko nga, ay mahalaga na may may disiplina. Kasi lalaruin lang talaga nila yung lalaruin nila yung gawain ng Panginoon. Sabi ko nga, di bali na lang, walang musician, di baling ako mag-lead. Basta, mga kapatid, ay ayaw ko nalaruanin yung ating gawain ng Panginoon. Yan po ang bunga, mga kapatid. Kapag natuto ka ng disiplina ng buhay, disiplina sa gawain, ay hindi mo hayaan na yung mga manggagawa na kasama mo ay laruanin lang yung gawain ng Panginoon. Hindi po papayag. Kaya mas gugustuhin mo na. Ang Panginoon naman na maglalagay eh. So, ipapakita lang talaga natin. So, meron din na tayo sinampulan dito, sir. And then, even sa choir, kaya kami lamang po yung maawit ni Sister Marie Cruz. Tsaka yung full-time po ngayon. So, yan po. Yan yung bunga ng ating disiplina sa gawain ng Panginoon. Yan. Salamat, sir. Salamat. Alam nyo kasi mga kapatid, nandiyan si Pastor Gomer, makikita nyo, it raises the quality and hindi lamang yung standard yung quality ng pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. We're not trying to compete. I hope naintindihan nyo yung sinabi ni Sir Gomer. Hindi tayo nakikipagkompetensya sa pamumuhay ng mundo. But we are trying to win the world sa lahat ng ginagawa po natin. Yan ay ilagay po natin sa isipan po natin bilang miyembro ng simbahan. Sa lahat ng ginagawa po natin, mga kapatid, ilagay natin sa isipan po natin ito. Sa lahat ng ginagawa po natin as members of the church or as a church family, the main goal pa rin ay babagsak sa ating Great Commission. Babagsak pa rin sa ating pundasyon. Anong pinakatrabaho natin? To win the lost. You see that? So even pagdating sa ating pong pamumuhay, we have to show them that this is the life of a saved believer, or this is the life of a believer of God. This is the life of a baptized believer. This is the difference of living the life of a Christian. I mean the biblical Christian, the true Christian. You see,
Dapat sa pamumuhay pa lang, it will convince the people bakit iba to. Parehas naman kami nagpapakilalang Kristiyano. Sinabi ko na ito before, bakit ito may iba siyang standard ng pamumuhay? Ba't kakaiba yung pamumuhay niya? Bakit iba yung uri ng kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano? You see that? So doon pa lang dapat, it will raise the question mark sa ulo nila para makita nila, bakit iba ako? You see, bakit ganito ako? Bakit ganyan siya? You see that? And then from there, the curiosity will arise from them, and that will serve as the opening para maipasok mo sa kanila ang true gospel that really changes lives and that will really brought them to a quality life of a Christian na ang disiplina ay nakabase sa salita ng Diyos. Ganun lang po kasimple yan, mga kapatid. It's because sabi ko nga po sa inyo, tinan nyo po, para sa pagtatapos po natin, marami pong magsasabi na marami nagpapakilalang Kristiyano, pero iba ang buhay nila sa buhay natin. You see, marami nagpapakilalang Kristiyano, naniniwala kay Kristo, but most of them are really unsaved. Most of them are confused. Most of them, sabi ko nga sa inyo, nagpakilalang Kristiyano, but they still fall on, buwagsak pa rin sila sa pagkuha ng sarili nilang buhay. Akalain mo, nagpapakamatay pa rin. Ganito pa rin yung issues na nangyayari sa buhay nila ay issue ng hindi taong ligtas. You see that? So, sabi ko nga mga kapatid, napaka-importante nito. Ilagay natin sa isipan natin ito. It's because of the reason that if we're not going to take this church discipline seriously, yes, panapaunahan ko na po bawat isa po sa atin. Itutuloy natin to next week. Pinapaunahan ko na po bawat isa po sa atin. Hindi, sabi nga lang binasa ni Sir Gomer sa Book of Hebrews, whom the Lord loveth, He chasteneth. And take note, yung kasunod na word, and scourgeth. Hindi po magaan na salita ang salitang scourgeth, mga kapatid. And scourgeth every son whom He receiveth. Lahat ng anak na kanyang tinatanggap, He scourgeth it. You see that? Napaka-importante yan kasi pag hindi po natin, inuulit ko po mga kapatid, pag hindi po natin ito pinagtuunan ng pansin, babagsak po tayo doon mga kapatid sa pamumuhay na talagang kumbaga hindi naiiba sa mundo at pagka ganoon din tayo, hindi rin tayo magiging iba sa mundo. Oh, by the way, let me give you there. Yung word na scourges dyan sa Book of Hebrews chapter 12, ang ibig mo sabihin yan is to afflict for sins or faults with the purpose of correction. And, by the way, it means with severity. You see that? If you are familiar with that word, sabi ng Biblia, with severity. Napaka-importante po yan na maintindihan natin, mga kapatid. At pag sinabi nating severity, it means it is a condition na talagang it may be unpleasant for you and it may be harsh for you. Dating man sa atin ay harsh, pero hindi ang purpose nun para makapanakit, kundi ay para maitama. Alam nyo, minsan kasi, kaya nga napansin nyo po ba sa Book of Proverbs, you see, shame shall be the promotion of fools. Yan ang alang prinsipyo na yan. Matindi po yan, mga kapatid. Pag ayaw na natin makinig talaga sa maayos sa usapan, minsan, yung pagkakapahiya natin, yan ang magiging promotion ng mga taong mangmang. Prinsipyo yan. Minsan magagalit tayo na parang pinahiya tayo, pero kung magbabacktrack ka, hindi ba kasi kinausap ka na at pinagalitan ka na sa may nakausap akong ganyan, balikatan yun . You see, naglapit-lapit pa sila sa akin, ganito, ganyan. Sabi ko sa kanila, alam nyo ba yung sinasabi ng Biblia na ganyan? Hindi kayo darating sa ganyang kahihinatnan, sa ganyang klaseng kalagayan, kung nakinig kayo nung una pa lang. Ngayong napahiya kayo, magtataka kayo, magagalit-galitan kayo. The point is, sinong kadahilanan ng pagkapahiya ninyo? Yeah, di ba? Napakasimple lang, di ba? Ganun lamang po yan. Hindi ka mapapahiya kung dun sa una pa lang na usapan at una pa lang na pagdisiplina, nakinig ka na.
Ganyan po ang ginagawa sa atin, mga kapatid. Lahat na nakasulat sa Biblia, with severity po ito. Kaya minsan sabi nga parang grabe naman. Sabi nga nung ano yung nag-comment dun sa ni Pastor Hill sa Baguio, nag-preach siya dun, Sir Gomer, sabi, hindi daw siya pastor. Hindi pastor ito. You see? Hindi nila pastor, pero pastor natin siya. Tama naman siya. Hindi nila pastor yun, pero pastor natin siya. You see? And we cannot deny the truth, brethren, na kaya nga tayo nandito sa ganitong kalagayan, pinagpapala, tumitibay, at nagiging matatag, it's because of the reason na na meron tayong pastor na inilagay sa atin, na ginagamit ng Diyos para bigyan sa atin, implement sa atin ang tinatawag nating church discipline. Kaya alam nyo, patuloy nyo yung panalangin ng mga pastors natin because it only takes one lenient pastor para ang mundo ay mabulag sa katotohanan. Yan po yan. Totoo po yan. Sinasabi ko sa inyo. Yan ay salita ng ating mahal na pastor. Kaya inuulit ko para sa bawat isa sa atin, let's keep growing steadfastly, seriously, spiritually, and biblically. And most of all, that will help us to grow intellectually. You see? Kaya sabi ko nga, pag sinabi nating intellectual dito, pag ginagamit natin yung preaching ni Pastor noong nakaraan, you see, hindi po yung tinutukoy sa pinag-uusapan natin intellectuality na dulot ng salita ng Diyos. Baka misinterpret nyo po yan. Lalo-lalo na pagka mamaya, maisip mo, sabi ko na sa'yo, dapat talaga, yung mababagsik ka na naman sa magic na naman, payak-iyak na naman, Sir Gomer. Kaya, yan sinasabi ko, mga kapatid. Biblical living, mga kapatid, is a spiritual living. And a spiritual living is always intellectual. Yan ang totoong intellectual living. Bakit? Ang wisdom ay nagmumula sa Diyos. Alright? So again, so much for that. Pag-uusapan pa natin doon sa susunod na Huwebes. And if I'm not mistaken, that will, like I said a while ago, that is the last Thursday. 31. Katapusan ng Agosto, pag-uusapan po natin muli ang final discussion natin sa topic po na church discipline. Alright? So, mga kapatid, again, let's keep on enjoying this program. Let's keep on tuning sa programa po natin na ito para patuloy tayong lumago. Sir Gomer, maraming salamat. Thank you for being with us once again and praying for a great service. Service yung mamaya, di ba, Sir Gomer? Yes, sir. Yes, sir. Amen. Maraming salamat po, Sir Gomer, and praying for the growth of the mission there. And patuloy po natin sila isama sa panalangin po natin, ang pamilya po nila at ang mga miyembro po doon po sa Tanawan Mission po natin. Alright, so once again, brethren, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. And mamaya, wag po natin kalimutan, Staying Alive, mamayang gabi. Pero may mga programa pa, mga areas in between, mga area Bible study. Wag natin niyang i-miss, mga kapatid. And lalong-lalo na, pagdating po mamaya sa ating pong programa sa Team Focus, ipunin natin ang mga Team Focus Station ng North, South, East, and West Corner at papanoorin po natin sila para patuloy silang lumago sa programa nating Staying Alive. See you all later. God bless you all. Brother Giant Hill signing off sa programa na ito. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Sir Gomer, thank you. Have a blessed Thursday, everyone. Weary, downtrodden believer, I know the burden reliever. He is the sinless redeemer. He's my best friend. I met him on bended knee. He met me at Calvary, underneath that old rugged tree. That's where I've been. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Christians, don't give up trying. Mountains were made for climbing. The one who walks beside me will stand by you.
I've never known him to fail. He's conquered both death and hell. So do not doubt that he will prevail. I've seen what he can do. 'Cause he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Yes, he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. He's everything I need.